Hindi na nausisa ni Ani ang kaibigan. Pumasok sa kusina si Ka-Anton. "Andiyan sa labas ang inang mo, Ani. Kinakaon ka. Baka mahuli raw kayo sa trabaho," sabi ni Ka-Anton kay Ani. Naghugas lang ng kamay si Ani at saka nagpaalam na sa mag-ama. Pagkaalis ng kaibigan, sabi ni Larissa sa tatay, "Sandali na lang ho ito. Ang almusal ang ibig niyang sabihin. Ipagtitimpla ko muna kayo ng kape, pati si nanay." "Hamon lang ako, anak," sabi ni Ka-Anton. "Ikaw, magkakape ka rin?" "Mamaya na ho," sagot ni Larissa. Pagkahatid ni Ka-Anton sa kape ng misis na noon ay nag-aayos ng pinamiling paninda, binalikan nito ang anak sa kusina. Naupo ito sa upuang formica, kaharap sa naglulutong si Larissa. Pansin na pansin ni Ka-Anton ang katamlayan ng dalagita. Pero siyempre, alam nito ang dahilan ng katamlayang iyon. "Nagtatampo ka siguro sa amin ng nanay mo, ano?" tanong ng ama. "Naiintindihan ko naman ang dahilan sabi ni Larissa. "Huwag niyo na lang ho akong pansinin, lilipas din ho ito." Ilang saglit pang minasta ni Ka-Anton ang anak. Malungkot ito. Halata ang guilt sa ipinagkakaganoon ni Larissa. Maya-maya'y hinigop ng matanda ang kape. Inubos. Pagkuway, tumindig na ito. Kumuha ng isang malukong na puswelo sa tauban ng pinggan at 2 kutsara. Nagtaka si Larissa. Hindi pa luto ang agahan. Sabi ng tatay niya, "Tatanghalianin ko na lang mamaya yung niluluto mo, anak. Sasaluhan ko ang nanay mo dun sa binili niyang lutong ginatan sa palengke. Hindi kanya ibinili. Alam naming ayaw na ayaw mong kakain ng lako sa palengke." Uulitin sana ni Larissa ang madalas niyang ipagunita sa mga magulang na mahalagang mag-ingat sa pagbili ng pagkain sa labas. Malay nila kung dinapuan iyon ng langaw o ng ipis. Mahirap nang magkasakit. Pero hindi na lang umimik ang dalagita. Nang tantiyan niya ay nasa tindahan na uli ang tatay niya. Sa kanya hinayaang tumulo ang kanyang luha. Sa kanya tahimik na sinisi si Patrick. Kung may pwede siyang sisihin sa nararamdamang hinanakit, wala iyong iba kundi ang lalaking iyon. Si Patrick Monterosa ang itinuturing ni Larissa na pinakamalaking impluwensya sa kanyang buhay. Nagsimula iyon nang musmus pa siya, way before she reached 9 years, nang mahalata siya ng lahat na may crush sa anak ng amo ng kanyang mga magulang. But then, sino ba sa kanilang lugar ang hindi nagka-crush kay Patrick? Sa 3 anak na lalaki nina Doktora at Engineer Monterosa, si Patrick ang pinakagwapo, pinakamatalino, at pinakamabait sa lahat. Ang panganay sa kanila ay patigil-tigil sa pag-aaral. At ang sumunod dito ay maagang napasubok sa pag-aasawa dahil nabuntis ang girlfriend. Si Patrick, na siyang bunso, ang hindi kailanman nagbigay ng sakit ng ulo sa mga magulang. Tinitingala sa kanila ang mga magulang ni Patrick at hindi lang dahil mayaman sila. Mas ang respeto at pagmamahal ng mga taga-ipil sa mga iyon dahil sa pagiging makamahirap nila. Si Doktora, na pwedeng kumita ng mas malaki sa Maynila,
ay piniling mag-practice sa ipil. Maliit kung maningil ang doktora sa konsulta. Minsan, pwede ring manok o gulay o kahit libre kung talagang walang-wala ang pasyente. Ang mister nito, nasabi ni Patrick noon ay isa sa board top-notchers, ay sa kanilang probinsya rin nagtrabaho. Provincial engineer ang daddy nito. It's a government job na maliit ang kita. Pero sa kabila niyon, laging bukas palad si Engineer Monterosa sa mga nangangailangan. May nyugan at sakahan sa kanilang bayan ang mga Monterosa at iyon ang source ng maginhawa nilang pamumuhay. Sina Larissa sa kabilang banda ay mahirap lang. Ang nanay niya ay labandera ng mga Monterosa. Ang tatay niya, family driver. Tatlo ring magkakapatid, sina Larissa, siya ang bunso. Ngunit noong grade 2 siya, sinamang palad ang ate at kuya niya. Sumama ang mga ito sa pa-excursion ng paaralan. Nalunod ang mga iyon kasama ang isa pa nilang kaklase. Sinisinang husto ng tatay at nanay niya ang mga kasamang guro sa school outing. Pero maraming nagpatunay, mga estudyante rin, na paulit-ulit na binawalan ang mga kapatid niyang huwag dumako sa malalim na bahagi ng dagat. Inignora ng kuya niya ang pagbabawal ng mga kasamang guro. Niyakag pa nito ang kapatid at isang kaklase at lingid sa mga gurong chaperon. Lumusong sila sa malalim. Nagkaroon ng investigasyon ang school authorities dahil sa aksidente. Pinatawan ng administrative sanctions ang mga sangkot na guro at inilipat ng destino sa malayong lugar sa Mindanao. Iyon ang ugat ng labis na pagka-protective kay Larissa ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa niya agad iyon naramdaman. Noon na lamang imulat siya ni Patrick sa kanyang potensyal. Mula nang masawi ang mga kapatid ni Larissa, kulang na lang siyang itali ng nanay niya sa saya nito. Hatid sundo siya nito o ng tatay niya sa paaralan na ilang kalye lang ang layo sa bahay nila. At kung pang umaga lang ang kanyang klase sa elementary, ang kalahati niyon ay ginugol niya sa malaking bahay ng mga Monterosa. Habang nagtatrabaho ang nanay niya, siya'y palibot-libot lang sa malaking bakuran. Madalas ay nasa harap ng TV sa kusina. Noon siya unang nakita ni Patrick. At noon din primerong nasilayan ng musmos ang bukang bibig na purihin ng mga katulong sa Monterosa household. Nginitian siya ng binata. Binati ng, "Hello." "Hello rin," sagot ng batang si Larissa. Kumuha si Patrick ng 2 mansanas sa refrigerator. Ang isa ay iniabot nito sa bata. Umiling si Larissa. "Ayaw mo?" Takang tanong ni Patrick. "Gusto ko," sabi ni Larissa. "Pero hindi pwede. Magagalit ang nanay ko." "Kanino ka bang anak?" tanong ni Patrick. Sinabi naman ni Larissa. Iginiit ni Patrick ang mansanas. Anito sa kanya, "Kunin mo na. Akong bahala. Malakas ako kinakapuring at kaanton." "Sinabi mo yan, ha?" Sagot ni Larissa, sabay kuha sa mansanas. "Salamat, ha?" Anya pa.
You're welcome, sabi ni Patrick. Naulit pa ang pagpunta ni Patrick sa kusina ng araw na iyon. At muli, inabutan niya si Larissa sa harap ng TV. Pelikulang Tagalog ang palabas at hindi pambata. Sabi ni Patrick, "Hindi ka ba nagsasawa sa harap ng idiot box?" "Anong idiot?" Grade 2 pa lang noon si Larissa at hindi pa niya alam ang kahulugan yon. Paliwanag ni Patrick, ang idiot ay isang tao na hindi marunong mag-isip. Kapag lagi kang nanonood ng mga palabas na wala kang matututuhang anuman, posibleng maging idiot ka. Paano ba maging idiot? Tanong ni Larissa. Well, sagot naman ni Patrick, kailangan ma-stimulate ang utak mo para matuto kang mag-isip. May mga palabas din sa TV na pwedeng magturo, pero limitado iyon para sa edad mo. Para sa akin, ang pinakamahusay na pang-stimulate sa utak ay pagbabasa. Ano bang ibig sabihin ng stimulate? Tanong ni Larissa. May dictionary ka ba? Tanong naman ni Patrick. Wala, sagot ni Larissa. Nagpaalam sandali si Patrick. Naghalungkat ng pinakamaliit na dictionary sa munti nilang aklatan sa bahay. Nang balikan nito si Larissa, iniabot nito iyon sa kanya. "Iyon na yan, okay?" sabi ni Patrick. "Kapag may bagong salita na hindi mo alam ang kahulugan, diyan mo hanapin. At next time na makita kita, gusto ko, hindi ka nanonood kundi nagbabasa." Comics ang inatupag basahin ni Larissa mula noon. Napailing si Patrick nang makita siya nito. Pero hindi nito agad sinita ang paslit. Nang sumunod na linggo, pag-uwi nito sa kanila galing sa Maynila, dinalhan nito si Larissa ng mga aklat na akma sa edad nito. Fairy tales sa simula at sa sumunod pa, inspirational books na madaling unawain ang lengguwahe. Noon nabuksan ang isip ni Larissa sa kanyang potensyal. Sa paggabay sa kanya ni Patrick para mahilig siya sa pagbabasa, nagka-interes siya ng husto sa pag-aaral. Namulat siya na there's so much to learn kung seseryosohin lang ang pagkatuto. Mula sa pagiging average student noong grade 3 siya, naging consistent siyang first honor sa huling taon niya sa elementarya. Sa panahong iyon, sumulpot ang pangarap ni Larissa, ang maging manunulat. Sinang-ayunan iyon ng kanyang mga guro dahil sa mahuhusay niyang mga tula at mga sanaysay. Siya ang inilaban ng paaralan sa inter-school writing contest at kahit sa quiz bee. Walang manalo sa galing ni Larissa sa lahat ng kanyang sinalihan. Sa panahon din iyon siya nagka-crush kay Patrick. A little bit later, sinabihan siya ng binata na little sister ang turing nito sa kanya. Kasi nga, wala itong kapatid na babae. Kasunod yun, inihati ni Patrick kay Larissa ang tungkol sa girlfriend nitong taga-Amerika. Siguro, hindi yun sinasadya. Isang araw kasi, bago maglaba ang nanay niya, nakapkap nito ang airmail letter sa bulsa ng lalabhang pantalon ni Patrick. Como nasa tabi lang nito si Larissa,
Inutusan siya ng ina na ibigay ang sulat sa anak ng amo. Sa aklatan ng bahay, inabutan ni Larissa si Patrick. Pagkabigay niya sa sulat, inusisa niya kung kanino iyon galing. "From the love of my life," sagot ni Patrick. 10 taon na noon si Larissa. Sa dami ng nabasa niya, naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Patrick. "Girlfriend mo?" tanong niya. Tumango ang binata. Hindi malaman ni Larissa kung malulungkot siya para sa sarili o matutuwa para kay Patrick. Hindi na lang niya crush noon ang binata. Idola na ang turing niya rito. Ninitian siya ni Patrick. Ang sabi, "Nagsiselos ka ba?" "Ewan ko," sabi ni Larissa, and that was the truth. Pinaupo nito si Larissa sa kaharap na upuan at ikinwento ang tungkol kay Valerie Mayer. Larissa was fascinated. First time niyang nakarinig ng kwento ng pag-ibig mula sa mismong dumanas niyon. Hindi roon natapos ang pagpasyal-pasyal ni Larissa sa aklatan. Pagkatapos magkwento ni Patrick, inalok nitong maghanap siya ng kahit anong aklat na ibig niyang basahin. Hindi tumanggi si Larissa. Nakakasawa rin ang paulit-ulit na basahin ang mga librong bigay sa kanya, maging ang gamit niyang textbooks. Mula noon, kahit nasa Maynila si Patrick, na nooy katatapos lang ng internship at magsisimula na sa 2-year residency sa PGH, lagi na si Larissa sa aklatan ng mga Monterosa. Ipinagpaalam siya ng binata kina doktor at engineer na malugod na sumang-ayon sa arrangement na iyon. Tanggap ng mag-asawang Monterosa na higit pa sa pagiging little sister ang turing ni Patrick sa nag-iisang anak ng labandera at driver nila. Larissa was, in a way, Patrick's protege, at galak ang mag-asawa dahil nabalitaan nila kung gaano kagaling sa school si Larissa. Dala ni Larissa hanggang sa high school ang husay niyang iyon. Kahit mula first year niya ay wala na si Patrick, hindi niya binigo ang mataas na expectations nito sa kanya. Lagi siyang nanguna sa klase, sa academics man o extracurricular. At kahit high school freshman, nadaig niya ang mga graduating students nang umeksamen sila para sa kukuning staff ng school paper. Pero alang-alang sa pride ng mga iyon, ginawa na lang muna siyang associate editor. Nang mga sumunod na taon, suko kay Larissa ang lahat ng honor students sa higher years. Hindi na pwedeng hindi siya ang italagang editor ng campus paper. High school junior siya nang magwagi siya sa province-wide essay writing contest na inisponsor ng gobernador. Plake at medalya ang premyo niya. At ang katawanin ang Laguna sa secondary schools press conference sa Baguio. Hindi siya pinayagan ng nanay at tatay. Nitong 4th year niya, para rin siyang namulot ng gold medals at mga tropeyo. Ngunit kapag ang kompetisyon ay gaganapin sa labas ng Magdalena, laging hindi pwede si Larissa. Ayaw ng kanyang mga magulang. At kung noon ay hindi siya pinayagan ng mga iyon na makilahok sa mga
paligsahang ginanap sa Baguio, sa Bicol, sa Iloilo at sa Davao. Di lalo na ngayon sa Singapore. Hindi na napigil ng dalagita ang agos ng luha. Bakit pa siya sa loob-loob niya nagpakumbinsi kay Ma'am Trini na mag-submit ng entry sa pa-contest ng Philippine-Singapore Friendship Society? Bakit pa siya ginabayan ni Patrick para ma-stimulate ang mental processes ng utak niya? Bakit pa siya hindi naging idiot na lang? Tinitigan ni Larissa ang hugis-pusong pulang bato sa suot na singsing. Naisip niya, kapag inihubad ba niya ang singsing, mawawaglit na rin kaya ang inspirasyon niya sa pagkatuto? At magpapaka-idiot na lang siya? Bago masagot ni Larissa ang sariling tanong, nangamoy ang natustang dinaing na bangus na kanyang piniprito. Marapat man o hindi, si Patrick pa rin ang ibig sisihin ni Larissa sa isang oportunidad na kanyang napagwagihan dahil sa kanyang talino. Pero hindi pa naman ganap na nakapinid ang oportunidad na iyon. Maaantig ang inyong loob sa susunod na kabanata nitong I Left My Heart in Singapore. Abangan!